Diyos o pagsamba sa Diyos. So, napakasarap po. Namnamin ngayong umaga kahit pagod yung ating pong mga katawan. Para po sa inyong kaalaman, bago po tayo magsimula, maaaring ma-surprise po kayo kapag binuksan po ninyo yung kortina. Meron na po tayong mga nakalagay dyan na tawag nito, window grills, ano? Dahil po sa maaaring alam nyo na, no, na ang ating pong simbahan ay niluban po ng magnanakaw. At balak na pong nakawan ang simbahan na ito. Pero salamat sa Diyos kasi preserve ni Lord ang simbahan na ito at mga kagamitan. No? Dahil alam ng Diyos na ito pong mga kagamitan dito ay atin na pong ipinagkatiwala sa Kanya. Amen? Ito po ay para sa Diyos at gagamitin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya naman po dahil sa ganoon pong kaisipan at paniniwala ay kailangan po nating protektahan din, no, ang simbahan ng ating Panginoon na maaaring pag hindi po natin itong ginawa ay maaaring bababa ang ating pong moral, no, bilang mga mananambahan at bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po sa mga kapastoran hapon at dalawang kalalakihan na talagang kanina kinumusta ko po sila. Kumusta yung mga katawan ninyo? For the 2 days of work, no, na kung saan talagang iba kasi kapag ka magtrabaho ka, na hindi naman yun ang nakasanayan mo. Diba? Talagang laki ng pagbabago sa katawan. Kaya kagabi, pagod man yung katawan namin, pero habang nakikita namin yung aming po na nagawa, natapos, ay very refreshing at sabi nga, the spirit is willing but the body is weak. So, napagtagumpayan ang aming espiritu, yung pagod po naming katawan. Amen? Dahil po sa ang aming pong ginagawa ay para po sa ating Panginoon. Okay? Kaya palampakan natin si Lord dahil hindi rin na tayo pinagkulang, lalo na po sa pambili po ng materyales. No, at sa labor po ay mag-uusap pa kami mamaya. Kasi naman, di ba, karapat-dapat naman talaga natin bigyan yung mga gumagawa. No? At kahit nga yung mga manggagawa sa secular ay dapat nabibigyan ng karampatang bayan. Maging ang mga nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon, binibigyan din po ito ng karampatang bayan. No? So, mag-uusap po ang mga leaders mamaya, no, kung bagamat yung mga gumagawa po ay wala silang inihingi kapalit. But that is our obligation as a church. Amen? No, kaya mamaya pasalamatan po ninyo yung mga manggagawa natin. Bahala na ho kayo kung paano nyo sila i-approach at pasalamatan. Okay? So ngayong umaga, our topic is worship God. Okay? Pagsamba sa Diyos. Tayo po muna ay sandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga. Tunay nga po na Ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sapagkat muli po kaming dinala sa simbahan na ito na bilang isang kapulungan, bilang isang kongregasyon. Kami po ay sama-sama na magpupuri, sasamba at makikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na alam po namin makapagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan at higit sa lahat upang mapagtibay pa ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan at samahan mo po kami na unawain ang iyong pong mga salita ngayong umaga. Matututo kami mula sa iyong mga salita. Lord, mangusap po kayo, Panginoon, at handa po kami makinig, O God, sa lahat ng mga sasabihin mo. At nawa, ang bawat pinsahe namin pong marinig ngayong umaga ay patuloy na makapagbigay ng malaking impact sa aming pong buhay. Na kung saan, Lord, patuloy po namin hinihiling sa iyo na baguhin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay, at patuloy na kami po'y makapaglingkod, makapagsamba, at ito po'y pagre-resulta ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. O tapat na paglilingkod.
Kaya salamat, Lord, sa umagang ito for gathering us today. We ask, Lord, your Holy Spirit to be with us. Patuloy po kayong kumilos at mangusap. We acknowledge you, Lord God, na ikaw ang aming pong kasama ka namin ngayong umaga. Send your angels, Lord, in every corner of this sanctuary. And we ask, Lord, to cover us with your precious blood upang sa gayon, Panginoon, ang gawa ng kaaway, anumang distraction ay hindi po ito makapanggambala sa amin, but kami po yung makatuon sa mga mensahe mo, Panginoon, ngayong umaga upang marami po kayong matutunan at may apply sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Words of God from John chapter 4. Take it from John chapter 4, verse 21 to 24. And Matthew chapter 22, verse 37. Ang sabi po ng mga awit, O halika, tayo'y magsisamba at magsiyukod, lumuhod sa harapan ng Panginoon na sa atin ay may lalang. Minsan po, mayroong isang profesor at tinanong niya ang kanyang estudyante. Sabi niya, paano mo maipaliwanag ang pagsamba? Habang ang estudyante ito ay naghahanda ang kanyang maibigay na sagot, ay sinisikap niyang alalahanin yung isang quotation ng tanyag na manunulat na si William Temple. At dahil hindi niya matandaan yung eksaktong mga salita, ang sabi niya, yun doon sa kanyang sagot, ang pagsamba ay tugon ng lahat ng tao kung ano tayo at kung ano ang Diyos. At napagtanto po ng profesor na ito na kahit maraming maidaragdag doon po sa pangungusap na yon bilang malaking punto, kapag tayo po ay sumasamba, tayo po ay tumutugon sa anumang paraan kung sino ang Diyos. Amen? Amen. Mahalaga ang pagsamba dahil mahalaga din ang Diyos sa ating buhay. Kaya pagka hindi po natin pinapahalagahan ang Diyos, hindi po makikita sa atin na sumasamba sa ating Panginoon. Amen? Tama po ba? Kasi maaring iba ang ating pong sinasamba pagka hindi si Lord ang sinasamba po natin. At kapag pinag-uusapan ng mga Kristiyano ang tungkol sa pagsamba, ay madalas nilang nililimitahan kung ano ang mga nangyayari sa loob po ng simbahan o sa kanilang buhay, lalo na sa pagtitipon tuwing linggo. At malinaw po ang aspetong pang-kongregasyon or korporasyon na worship na kung saan po ay sentro sa lahat ng dapat nang gawin ng simbahan sa mundo ay ang pag-worship sa ating Panginoon. At kung wala ang pagsamba sa Diyos at hindi sa iyong pinakasentro, ano po ang mangyayari sa simbahan? Ito po ay magiging higit na parang isang social club na lamang. Magiging entertainment na lamang. Isang lipunan ng mga taong gumawa ng mga magagandang bagay, no, para sa iba. To entertain people. Ganon po ang nangyayari pagka sa simbahan hindi po naging sentro ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na buhay. At mari pa nga nating ipangangatwiran ang pangunahing katotohanan tungkol po sa isang Kristiyano na siya ay sumasamba sa buhay na Diyos. Now, upang atin pong mas maliwanagan ang ganito pong mga pananaw, kaalaman, mga turo, ang mga Kristiyano po, tuwing tayo ay sasamba, dapat mararamdaman natin ang saya, yung malaya tayo, at masayang sumasamba kay Jesucristo. Amen? Sabi nga sa awit kanina, di ba?
na ang ating mga ginagawang ating sinasambit na pag-aawitan, ito po ay nakalulugod sa ating Panginoon. Ito po ay isang mabangong alay, handog natin sa Diyos sa pamagitan po ng ating mga pag-aawitan. Dapat mararamdaman natin yung saya. Dapat mararamdaman natin yung galak sa ating puso. Hindi yung tayo po ay pumupunta sa simbahan, no? Ngunit nandoon ang daladalang mga kabigatan sa buhay. Ang ating pong pagsamba ay dapat magiging pundasyon ng ating pong buhay bilang isang nilalang ng Diyos, bilang isang tao, bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil dito ay maaaring mababago ang ating mga pananaw. Minsan, ito po yung mga nasasabi ng tao na kadalasan po ang nagiging problema ay yung ang tao po ay labis na sumasamba sa kanilang trabaho, sumasamba sa mga bagay na meron sila, sumasamba sa kayamanan, no? Sinasamba nila yung self-pleasure, yung kaligayahan nila, kasiyahan nila, at yung mga panghahangad, no, na pang sarili lamang. Yun po ang nakakalungkot na nangyayari po ngayon, sapagkat may mga tao na hindi na po nabibigyan ng panahon ang pag-worship sa Panginoon, ang pagsamba sa Diyos, sapagkat nakatuon na lamang ang ating atensyon sa mga bagay na gusto po nating makuha, mga pangarap na gusto nating marating, at sa mga kasiyahan, kaligayahan na gusto nating maranasan sa ating buhay. Church, ano nga ba ang pangunahing gawain ng isang tao? To glorify God and to enjoy Him forever. That is the purpose of a human being. To glorify God and to enjoy Him forever. Kaya kung babalik na rin po natin ito pong kasabihan na ito o salitang ito, pag hindi mo mag-glorify si Lord sa buhay mo, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Mananatili ang kalungkutan, mananatili ang anumang mga kabighatian na mararanasan mo, mananatili ang mga maraming problema na magdudulot sa iyo ng tuluyan mong pagkawala sa iyong buhay. Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos sa ganun pong layunin, upang ang Diyos ay ating sambahin, parangalan siya sa ating buhay. At ito ang magdadala sa atin sa harapan ng ating Panginoon. So dito po sa banal na kasulatan, doon po sa binasa natin kanina, ang pagsamba po ay binibigyan po ng meaning. Kung ano ba ang ibig sabihin nito. Kung ano ba ito para sa ating mga nilalang ng Diyos. Napakaraming sinasabi po sa Biblia patungkol po sa pagsamba. Halimbawa, isa sa mga pangunahing salita sa lumang tipan, no, sa pagsamba ay yung nangangahulugang yumukod or pagyuko. Diba, kanina binanggit po yun sa pag-aawitan po natin sa lyrics na kanta na yumuko or yumukod. At ito po ay may ideyang pisikal na pagyuko sa harapan ng Diyos. Ano pong sabi doon? Bakit tayo yumuyuko? Tayo po ay yumuyukod sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil hindi natin siya kayang harapin, hindi natin kayang tingnan ang kanyang kapangyarihan dahil ito po ay grabe. No? Yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, hindi natin kayang titigan bilang isang tao. Ganon ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sa Biblia, itinuturo po noon sa Old Testament na ang tao pagka siya ay sasamba sa Diyos, kailangan siyang yumukod. Kaya nga si Moses nung nandoon po siya sa burning bush, yung puno na nag-aapoy, ando doon yung presensya ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya,
huwag mo akong tignan. Huwag mo akong titigan dahil maaari kang mamatay. Kaya tayo po ay yumuyukod sa ating Panginoon dahil sa paghanga sa kanyang kapangyarihan sa atin na ipinapakita niya. Ngunit dito po sa New Testament, no, in Greek version, sa ganoon din po pananalita, ay mayroong karagdagang ideya sa pagyuko at ito po ay yung paghalik sa lupa. Ibig sabihin, bukod sa pagyukod ng tao, ang mga tao po noon, sila po ay pumahalik sa lupa. Grabe po yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Ganon po ka tapat yung kanila po nararamdaman sa Diyos, yung kanilang pag-worship sa ating Panginoon. At dito po ay sinasabi na sa ating paglalarawan, no, itong mga salita na ito, ang pagsamba, okay, ay tugon ng mananampalataya sa kadakilaan bilang ang Diyos ang ating, no, kamahalan at ang kanyang kaluwalhatian. Kaya po tayo ay yumuyukod at humahalik sa lupa ang tao sa kanyang pag-worship sa Diyos dahil sa kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagsamba ay ipahayag ang halaga ng Diyos. Ito ay upang bigyan ng Diyos ng karangalan na nararapat nating ibigay sa Kanya. Amen? Amen. At upang sabihin ito sa modernong kaparaanan sa ating panahon ngayon, ito po ay ang pagbibigay sa Diyos ng sukdulang papuri at pagtukoy sa Kanya sa mga tuntunin, no, ng Kanyang karangalan at yung kataas-taasang kamahalan na atin pong pagkilala sa ating Panginoon Diyos. At kung susuriin mo ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang malaman mo ang ibig sabihin ng pagsamba, makikita po natin dito sa banal na kasulatan na marami pong involved, no, sa ating pong physical na katawan pagdating po sa pag-worship sa ating Panginoon. Makikita po dito yung pag-awit, no, pagdarasal, pagpalakpak, pagpupuri, pagsigaw. Hindi po yung pagsigaw na galit ka, ha? Yung pagsigaw po na you worshiping the Lord, no, at iyo pong ipinapahayag ang kanyang kadakilaan, no? Kasi kung baka ma-misunderstand po ninyo at pwede palang sumigaw sa Diyos na, no, galit, no? Siyempre, you are not worshiping before the Lord na ikaw ay nagagalit sa Kanya, di ba? Kaya nga nag-worship sa Kanya kasi pumahanga ka sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa lahat ng Kanyang mga ginawa sa buhay mo. Kasama po dito yung pag-iyak, okay? Pagtawa. Pero matanong, sino po rin iyak dito kanina sa worship? Sige, kayo na lang po. Kayo na ang huwag nyo nang sagutin kung itaas ang inyong kamay. Ano? Pag-iyak, pagtawa. Ano? Kaya dapat i-exercise nyo rin yung pagtawa, hindi yung nalulungkot at nakasibangon kayo. Ano? Amen? Amen. Tingin nga kayo sa katabi ninyo, hindihan nyo naman sila. Hindihan nyo sila. Wintan pala yung singay. Okay? Pagtawa, pagluhod, pagsasabi ng amen, pagsasalita, pakikinig, pagbigkas, pagbibigay, tahimik na nakaupo. Kahit na ikaw ay tahimik na nakaupo, that is also worship, no? Pag-worship sa Panginoon. Ano pa? Umaawit, nakataas ang mga kamay, kahit ikaw ay nakatayo, kahit ikaw ay nakahandusin sa sahig, kahit pinapalo mo ang iyong dibdib, no, habang ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, hindi dahil high blood ka, hindi dahil hindi ka na makahinga, kundi pinapalo ko yung dibdib mo dahil sa sobrang kagalakan mo sa Panginoon. Amen? Amen. At ano pa? Nakikisalo sa pagkain, nagbabahagian ng patutuo, nagbabasa ng banal na kasulatan, at ng pagkapit kamay, umaawit ng puro.
tumutugtog ng iba't ibang instrumento, kampana, trumpeta, at maging pagsasayaw. Kanina rin, di ba, binanggit yun? So that is worship. Lahat po yan ay mayroong kinalaman sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, alisin sa iyong isipan na ang pagsamba sa Diyos ay isang bagay na ginagawa po natin tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 11. Hindi lamang po doon nakapaloob ang ating pag-worship sa ating Panginoon. Hindi lamang nakatuon doon sa ating pagtitipon tuwing araw ng linggo. Ang pagsamba sa Diyos ay ang ginagawa mo sa iyong buhay. Yung ginagawa mo sa iyong buhay. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, no? Every day is for the Lord. Bawat araw, araw-araw, yan ay para sa Panginoon. Kaya sambahin natin ang Diyos araw-araw, hindi lamang po tuwing Sunday. Dito rin po ay pinaliwanag naman ng Biblia kung ano ang worship. At mahalaga po na maunawaan natin yung pagsamba. Pagsamba natin sa ating Panginoon, doon po sa talatang binasa natin kanina sa John chapter 4. Maaaring ang iba po sa inyo ay familiar na sa kwento ng babaeng Samaritana. Okay? Yung Samaritan woman na kung saan itong babae na ito ay nakipagtagpo, no? Ay nakatagpo ng Panginoong Jesus doon po sa balon habang siya po ay nag-iigib. Subalit sa kwentong ito ay ang debate sa pagitan po ng Samaritano at ng mga Hudyo. Marami silang mga issue sa buhay. Marami silang mga pinagtatalunan. Hindi sila nagkakasundo. Hindi gusto ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Hindi rin gusto ng mga Samaritano itong mga Hudyo. Dahil po sa maraming bagay na hindi na pagkakasunduan. No, isa na po dito yung geografiya, yung ethnic, okay? Yung kanila pong mga kultura at yung lahi nila higit sa lahat. Parang dati po, yung Black American at saka mga puti. No, di ba? Pero ang mga dami nilang mga issues, no? Dati, kaya hindi sila magkasundo. But we praise and thank the Lord, no? Dahil ngayon po ay natutunan na po nila magkasundo. Okay? Kaya makikita naman natin yung mga Black American, no? Napaka-gagaling nila pagdating sa mga athletes, no? At sa kwentong ito, itong babaeng Samaritana ay maaaring isang kumpletong paglalarawan ng isang taong nagugutom, nauuhaw, nalilito, at puno ng kasalanan na kung saan ay naghahanap ng kasagutan para sa kanyang mga problema sa buhay. At isang araw, habang siya ay nag-iisa, nag-iigib ng tubig, nakilala niya nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng tubig. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. At nagkaroon po sila ng mahabang pag-uusap. Sabi ng Samaritana, Ginoo, nakikita ko na ikaw ay isang propeta. Ang aming mga ninuno ay sumasamba sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na ang lugar na dapat naming pagsamba ay nasa Jerusalem. So ano po ginagawa ng babaeng Samaritana na ito? Sinusubukan niyang mawala si Jesus doon sa kanilang pinag-uusapan. At sinisikap niyang dalhin si Jesus sa isang teolohiyang pagtatalo or argumento upang mawala siya sa paksa. Ngunit si Jesus ay hindi mawala sa pinag-uusapan nila. Pagkos, ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Maniwala ka sa akin, babae. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama kahit sa bundok na ito o sa Jerusalem. So malinaw po yung sinabi ni Jesus.
Hindi lamang sa bundok na iyon sasambahin ang Diyos, kundi maging sa Jerusalem. Ang pagsamba ng pamayanang Kristiyano ay hindi po issue ang lugar. Amen? Hindi po issue ang lugar. Maaari pong sambahin ng Diyos anumang oras, kahit saan, o kahit anong lugar. Amen? Nangangahulugan na ang pagsamba ay hindi po nakatali sa isang partikular na gusali. Isang tiyak na oras o araw, o isang tiyak na kasuotan o pagkilos. Hindi ito nakatali sa lahat ng panlabas na bagay, mga kapatid. Ano ang mahalagang bagay kung ganon, kung hindi yung panlabas na kaanyuan? Ibigay natin sa Diyos ang ating buhay. Katulad po ng sagot sa mga talata sa 23 and 24, 23 and 24. Verses 23 and 24. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Gayon may dumarating ang panahon at dumating na ngayon na mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat sila ang uri na mananamba na hinahanap ng Ama. Okay? Ang Diyos ay Espiritu at ang kanyang mga mananamba ay dapat sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Amen. At mayroon pong tatlong pahayag ang Panginoong Hesus sa talatang ito. Patungkol po sa pagsamba. God is looking for worshipers. Naghahanap si Lord na mga taong sasamba sa Kanya. Hindi po tayo sanay na mag-isip sa Diyos na siya ay naghahanap ng mananambahan. Tama? Sino bang nag-aakala sa atin? Ay, si Lord pala. Naghahanap pala siya ng mananambahan. Ano? Kasi kahit maglagay siya ng wanted, nakalagay na placard sa sabihin ng wanted worshipers, meron kayang mag-a-apply? Pero kapag kami nakalagay na placards, wanted, sewer, ano ba yung iba? Engineer, o mga skilled workers. Grabe. Punong-puno yung opisina. No? Naalala ko tuloy nung nag-apply ako doon sa Taiwan. Grabe, hindi mahulugan ang karayom. Sobrang dami ng tao. Sa dami ng mga taong naghahanap ng trabaho. Pero, kaunti ang taong naghahanap sa Diyos. At ganoon po tayo nasanay. Nasanay tayo na ang Diyos ay hindi naghahanap ng anuman sa atin. Ngunit, ang talata po na ito ay nagsasabi sa atin na ang Diyos ay na nasa langit, siya po ay naghahanap ng mga tao sa lupa na sasamba sa Kanya. Amen? Amen. At kung hindi natin sambahin ang Diyos, maaari tayong makahanap ng ibang sasambahin. Iyan ang nagbibigay ng kalungkutan sa napakaraming tao sa mundong ito. Dahil hindi nila nagawang sambahin ang Diyos. Sabi nga ni Augustine, O Panginoon, ginawa mo kami para sa iyong sarili, at ang aming mga puso ay hindi mapakali hanggang sa matagpuan namin ang aming kapahingahan sa iyo. Napakaganda ng kanya pong sinabi. Sa makatuwid, ang pagsamba lamang sa Diyos ang lubos na nakapagbibigay ng kasiyahan sa tao. Amen? Ang pagsamba sa Diyos, ang tunay po na nakapagbibigay
ng kasiyahan at kagalakan sa tao. Amen? Amen. Second, our worship must be in truth. So, yung unang punto, no, ng Panginoong Yesus, naghahanap ang Diyos ng mananambahan sa Kanya, subalit itong mananambahan na ito, dapat siyang sasamba sa katotohanan. O Espiritu. No? Espiritu muna. Ang Diyos ay Espiritu. Iyan ang diin ang buong talata na ito ng ating pagsamba ay dapat tumutugma sa kalikasan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa ating puso. Nagsisimula dito ang ating pong katapatan. At ito po'y taliwas sa mapagkunwari o panlabas na ritualismo. Ang tunay na pagsamba ay espiritual. Hindi sumasamba sa pamagitan lamang ng pagpunta sa simbahan dahil ang pagsamba ay higit pa sa isang paglilingkod. Halimbawa, maraming gawain sa church. Gusto mo talagang mag-serve sa Panginoon. Pero hindi mo naman sa sinamba. Hindi mo muna binigay ang iyong sarili sa Panginoon at sambahin siya. Nauna kang maglingkod sa Kanya. Yun po ay mauuwi pa rin sa iyong pagkawala. Dapat nauuna ang ating pagsamba bago tayo maglingkod sa Diyos. Ang pagsamba, again, is our response of who God is. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. And then the second response is service. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil kilala natin siya. Hindi bilang amo. Kundi isang Diyos na lumalang sa atin. Ang pagsamba sa Espiritu ay nangangahulugan ang pagbibigay ng buong atensyon ng iyong puso sa ating Panginoong Diyos. Kung pupunta ka sa simbahan, subalit distracted ka sa maraming bagay, maaaring ang iyong ginagawa ay panlabas lamang na ritual, ngunit hindi talaga yon ang tunay na pagsamba sa Espiritu. And our worship must be in truth. Ang ating pagsamba ay dapat sa katotohanan. Ang tunay na po na ideya ng Diyos at Kristo ay napakahalaga sa buhay ng mananampalataya. Iyan po ang buod ng talatang ito. Sabi nga ni Calvin, patungkol sa talatang ito, ito ang kamatayan ng mabuting hangarin lamang. Ito rin ang linya ng paghahati sa pagitan ng Kristyanismo at ng mga relihiyoso sa mundo o yung relihiyon sa mundo. Kahit na sila ay sumasamba sa Espiritu, hindi sila sumasamba sa katotohanan. Dahil makaibang Espiritu ang kanilang sinasamba. Ito ang dahilan kung bakit hindi posible para sa mga Kristiyano at Muslim na sumamba na magkasama. Maring makakita tayo ng mga bagay na hinahangaan sa mga relihiyon sa mundo. And to be honest, mga kapatid, hangang-hanga po ako sa ritual na ginagawa po ng mga Muslim. Nakita niyo po sila kung paano sila magkasal. Diba? Talagang nakatuwad, nakahalik, no, sa lupa ang kanilang mga mukha. Talagang nakalapat. At grabe yung kanilang disiplina pagdating po sa kanilang pananampalataya. Maring napapahalagahan po natin ang kanilang mga ritual o kanilang mga ginagawa. Ngunit ang katotohanan, is non-negotiable. Hindi dapat pinagdidibatihan ang katotohanan dahil ang katotohanan po ay itinuturo ng Diyos mula sa kanyang salita. Amen. At yan po ay walang iba
kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sinabi ni Jesus na ang ating pagsamba ay dapat may balanseng mga bagay. Katapangan, katotohanan. Puso at isip. Damdamin at kaalaman. Meron po panganib kapag kaisa lamang ang binibigyan natin ng bigyan. Halimbawa, tanggapin mo ang katotohanan, ngunit wala naman sa iyo ang Espiritu. Or vice versa. Matanggap mo ang Espiritu, ngunit wala naman sa iyo ang katotohanan. So dapat po ito ay sabay na makita sa buhay ng isang mananampalataya. At kung hindi po natin yun magawa, both are dangerous. Napakadelikado. Maaari po tayong mawala sa ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng puso na walang katotohanan ay humahantong lamang po sa emosyon, naging sentimental lang po tayo, at sa huli, maling pananampalataya. Ang pagkakaroon ng katotohanan na walang puso ay humahantong sa legalismo, formalismo at mga ritual lamang na ginagawa ng isang tao. Tandaan po natin mga kapatid, sinusuri ng Diyos ang ating puso. Doon nagsisimula ang tunay na pagsamba ng isang tao. Kapag sinasamba mo ang Diyos mula sa iyong puso, sa iyong espiritu at batay sa katotohanang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Now, paano naman natin mai-apply sa ating buhay ang pagsamba? Ano kung gayon ang dapat mangyayari kung ang pagsamba ay magiging priority sa atin bilang isang individual, bilang isang pamilya, at bilang isang simbahan? Una po, ang mangyayari sa atin, a change in attitude. May pagbabago sa ating pagkatao, sa ating ugali. Nababago ang ugali kung paano tayo sumamba sa ating Panginoon. Ibig sabihin, darating ka sa isang simbahan na mayroong pananabik, mayroong masayang puso, at inaasahan mo nakikilos ang Diyos sa iyong puso at sa iyong buhay. Amen. Kapag kaganon ang atin pong, we have the change attitude before the Lord. Kasi si Lord mismo ang magbabago niyan sa buhay natin. Kadalasan ang ating puso ay wala sa ating pagsamba. Ang ating isipan ay wala rin sa ating pagsamba. Minsan, kumakanta tayo ng there is a Redeemer, no? Pero ang nasa isip natin, sino kaya ang mananalo sa susunod na eleksyon? Yung mananalo na magpapalaya sa kahirapan at magpapaganda ng buhay ng mga tao. Minsan, kumakanta tayo ng crown him with many crowns. Pero ang nasa isip natin ay nasa messenger. Kung sino yung tumatawag o mag-chat sa atin. Nasa loob na yan ng simbahan. Kumakanta tayo ng holy, holy. Pero yung nasa isip natin, ano kaya kakainin namin sa lunch? That is the way we are. Ganyan po tayo ka-distracted sa maraming bagay. Minsan, nasa simbahan na tayo. Gusto na natin umuwi. Hindi natin tatapusin yung worship.
Why? Because we are distracted na maraming bagay. Ayan yung sinasabing physically present but mentally absent. Abala ang ating isip sa maraming bagay. We become very busy, nagmamadali, worried. Sino ba yung pastor na nagsabi na bantayan niyo yung pintuan kasi pagka hindi pa matatapos yung closing song, meron ng parang kalangkat yan. Amen. Nakaabang na pala roon sa pintuan. Or maybe we become angry. Pupunta tayo sa simbahan, nagalit. Masama ang loob. Ilan kaya pumunta sa atin ngayon? Na bago tayo pumunta rito ay nagalit muna tayo. Kanermon muna tayo. Kung meron mo ng pagtatalo at pag-aaway-away na nagaganap sa loob ng tahanan. Hindi lang mag-asawa, kundi maging sa mga anak. And you know why, church? That is because the devil is at work. Si Satan din po ay nagtatrabaho. Si Satan din po ay kumikilos. Kaya pagka nasa bahay pa tayo, gagawa na yan ng paraan para hadlangan tayo. Minsan nga si Satan nakakapasok pa sa loob ng simbahan. Di ba? Kaya ito po ginagawa natin, we rebuke in the name of Jesus of Nazareth. Nakakaaway ay hindi makapagkambala sa atin. Amen. Di ba? Busy rin ang devil. Kapag nakikita niya na tayo po ay sumasamba sa Diyos, kung gaano tayo ka-busy sa paglilingkod, pagsamba at paglilingkod natin sa ating Panginoon, Satan is also busy para tayo po ay hindi magpatuloy sa ating pong ginagawa para sa ating Panginoon. Tatagtrabaho rin po si Satan. Kung tayo po ay kaya natin magtrabaho ng 24 hours a day, si Satan po double time ang kanya po ginagawa. Alam ni Satan na sasamba ka, kaya ikaw ay kanyang gagambalain. Pero kung ikaw ay papunta sa trabaho mo, sa ibang lakad, o kaya maglalaba ka sa halip na magsisimba, hindi ka pakikialaman ni Satan. No? Hindi ka pakikialaman ni Satan, hayaan ka niya, matutuwa pa yun. Pero pag ikaw ay papunta na ng simbahan, ang dami na magiging hadlang sa iyo. Kasi Satan is at work. Sisirain niya yung araw mo para ikaw ay hindi na magpatuloy, para hindi ka na makapagsamba sa Panginoon. So kung babaguhin ng Diyos ang ating puso sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, binabago din ng Diyos ang ating pong layunin. A change of purpose. Binabago nito yung layunin natin, yung ating pananaw. Iyan ay kung bakit ka dumating sa simbahan o sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, may mga tendencies na magiging hypocritical ang tao patungkol po sa pag-worship sa ating Panginoon. Yung hypocritical coming from the word hypocrite. May posibilidad na susuriin natin ang lahat.
dumarating sa buhay natin na magiging critical ang ating pag-iisip. Ang tao ay mamimili ng simbahan. Ang tao ay parang tipaklong na tatalon-talon kung ano ang simbahan na gusto niya. Meron po akong matanda na nung umuwi po ako sa probinsya. Yun po ay kapatid ng lola ko. At alam niya po na pastor ako. Pero isa rin po pala ay naging pastor noong kabataan niya. Alam po din yung testimony niya sa akin. Sabi niya, alam mo, pastor, ako, sabi niya sa akin. Noong kabataan ko, marami akong simbahan na inatinan. Pinuntahan ko talaga yun. Pero walang nakapagbigay sa akin doon sa hinahanap ko. Walang nakakasagot sa mga katanungan ko. Sabi niya. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil hindi dapat tayo maghahanap kung ano ang makukuha natin kay Lord. Tayo dapat ang magbibigay kay Lord. Meaning, once na tayo po ay pumunta sa isang simbahan to worship the Lord, together with the congregation, buong kapulungan, we are not, o hindi tayo mag-iisip kung ano ang ating pong makukuha. Ang ating pong isipin at laging nasa puso kung ano ang maibigay natin sa ating Panginoon. Amen. Diyan po natin makikita ang tunay na pagsamba. Ibigay muna natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Isuko muna natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ang simbahan po na ito ay mayroon na po mga plano. Kaya po natin inihahanda ang simbahan na ito para po sa wider. Ay gusto po natin o na simbahan ito na ang bawat mananampalataya sila po ay talagang ma-equip. No? Maturuan na maging alagad ng ating Panginoon. Magpatuloy sa pananampalataya upang maging matatag sa anuman ang hamon ng buhay. Spiritual man, physical man, o anumang aspeto ng buhay. Dito po nakatuon ang iglesia nito. Kaya po tayo mayroong wider sapagkat ito ang ating susundan para doon sa mga mananampalataya na gustong lumago sa kanilang pagsunod sa Panginoon. The church is willing, no? At very accommodating pagdating po sa ganyang bagay. So, what I am trying to say, mga kapatid, we are challenging you not to expect kung ano ang makukuha natin sa ating Panginoon, but kung ano ang may bibigay natin sa Diyos bilang patunay na tayo po ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. At ang ating pong panalangin ay dapat katulad nito. Panginoon, turuan mo akong sumamba sa iyo. Buksan mo ang aking puso, ang aking mga mata. Upang ako ay sasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, pakalmahin mo ako sa lahat ng bagay upang magkaroon ako ng panahon para sa pagsamba sa iyo. Walang kapalit ng pagsamba.
Dahil wala rin kapalit ang Diyos sa ating buhay. Amen. Maaari tayong umiran kung wala ang Diyos, ngunit Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, napakarami namin kailangan na matutunan tungkol sa mga itinuturo mo sa amin. Kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ituro mo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa iyo ng lubusan upang ibigay sa iyo ang pagsamba na tugon ng bawat isa sa amin na nararapat sa iyong pangalan. Make us worshiping people and so transform us and equip us for service to others. We pray in the name of Jesus, our Christ, our King, King of Kings, Lord of Lords. Amen. Magandang